Department Secretary or ng DHSUD, Department of Human Settlements of Urban Development or DHSUD na si Acuzar na hindi nila kayang o nahihirapan silang ibigay sa taong bayan o gawin yung pinangako nilang budol na 1 million bahay kada taon. Okay? So ang target sa Administrasyong Bangag bago matapos ang 2028 ay makakapag-deliver sila ng 6 million. So dito sa ulat ng SMNI, only 140,000 units lang ang kanilang pwedeng, actually hindi pwede, possible pa, hindi pa sure kung mapapatayo nila itong 140,000 na ito na units. Kasi daw, syempre, ang kanilang reason ay kulang sila sa pondo. In 2022, kung tama itong report na nakuha natin sa media, 7.6 billion ang budget para dyan sa department na yan. In 2023, 4.29 billion. Okay? In 2024, which is now, it's 5.4 billion. Imagine mo, 5.4 billion yan. Ilan na yan? Hindi nila kayang i-deliver yung pinangako nila. Tingnan muna natin. Okay? Bakit nangako si Bangag Jr. kung hindi kaya i-deliver? Ibig sabihin nun, nililin lang ang taong bayan para bibilib tayo sa kanya. It's the same thing na pinangako sa mga mahihirap na, o sa buong sambayan ng Pilipino na mabababa ang bigas sa 20 pesos kada kilo. Kita nyo yung pattern ng budol? Okay? So, hindi nila madideliver kasi up to this date, only 140,000 na daw kaya nilang itayo. Ang layo po ng 140,000. Okay? Sa 1 million. Ang layo-layo sa ipinangako. Kung sasabihin mo pa siguro na 740,000, medyo malapit dun sa target na 1 million pa bahay. Kasi wala naman talaga sa puso nilang kadiliman na bibigyan po kayo ng mga pabahay. Why? Pakinggan nyo to. Okay? Ano ba title natin? Mga mahihirap, itatapon o tinapon ni Acuzar at Marcos Bangag. Alam mo ang tao, okay? Ito na research natin to. Nagulat ako sa sinabi. First time ko to narinig. At talagang nadudurog ang puso ko para sa inyo. During the budget hearing last year pala, sinabi nitong mukhang tuko na si Acuzar. Okay? Mukhang toko, ganon. Na, parang ganyan na, kayo na magdesisyon mga kababayan. Kayo na ang magdesisyon. Okay, here. Unang programa, yung mahihirap, tinatapon natin sa Op-City. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Okay, ulitin ko ha. Pakinggan ko. Ang tinatapon nila ang mga mahihirap sa off-city. Ibig sabihin, sa mga bundok ng tralala, yung walang resources, walang trabaho. Listen to this. Yung mahihirap, tinatapon natin sa Op-City. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Opo. Doon ang nangyayari po ngayon. Sugutin natin. Tinawat siya. Sorry po. Nire-relocate po natin sa ibang lugar, yung mahihirap. Okay. Nakita nyo? Sabi niya, ang mahihirap, itinatapon natin sa off-site. During that budget hearing, may nag-correct sa kanya, hindi lang audible, na parang ganon, itatapon nyo na lang ang mahihirap. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi yan slip of the tongue. Subconsciously, itong baka ng Genemes na si Acuzar sa utos ni Bangag, yung mga pabahay, yung mga mahihirap, ang trato sa inyo ay isang dumi na itatapo na lang sa off-city. Gaano kasakit sa inyong mga palangga
na mahihirap na umaasa na kalingain ng gobyerno. Pakinggan nyo uli. Dahil hindi tayo nagpi-fake news dito mga kababayan. Pakinggan nyo. Para namnamin nyo yung sakit, hapdi ng pangbababoy sa inyo. Kung hindi pa kayo magigising, edi pagpatrato kayo na parang dumi. Listen. Ang nangyayari po ngayon, Hindi. Mali. Okay? Sabi ko nga, subconsciously, nadudulas ang bibig kasi nakaprogram sa utak nitong Tukozar, may nag-comment dyan kanina, na ang mga mahihirap ay tinatapon lang. Sino nag-appoint nito? Kunin nyo to, ilalagay natin to sa reel mamaya. Si Bangag Jr. Yan din ang tingin sa inyo. Dahil kung ako ang nag-appoint dito, the moment na sinabi niya na ang mahihirap ay itatapon namin, tatanggalin ko lahat yan. Nasaan ang pagmamahal niya sa mahihirap? Wala. Una, itatapon kayo. Then, yung pangako sa inyo, kaya siya nandyan sa housing, 1 million na bahay every year. Wala. Sabi nga, 140 lang daw matatayo. Matatayo nila. Up to this day, 2 years na. Papayag pa rin ba kayo mga kababayan? Sobra na ang kababuyan ng gobyernong ito. Ang tingin po sa inyo ay dumi sa lipunan. Wala po silang pagmamahal sa inyo o pagbibigay sa inyo man lang ng honor as a human being. Na pag kayo ay mahihirap at nangihingi ng mga libreng bahay sa government, ang tingin sa inyo ay basura. Unang-una, mga kababayan, hindi po nila pera ang binibigay dyan sa mga pabahay na yan. Kaya, 'di ba, itong akusar na ito may 'di ba, may conflict of interest. Sinabi ko na to sa inyo last year na hindi dapat ina-appoint ang taong ito na ang business ay building houses or as a builder, konektado ang kanyang negosyo o komplikado dahil yung mga construction building dadaan sa mga opisina niya o sa opisina niya. The reason why, sinabi natin sa inyo, ayon sa puting ahas, planado po ito ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. na i-appoint yung mga dating dilawan kasi yalo na yung mga magagaling magnakaw. Multi-billion. Okay, 2022, yung half ng budget na yun from Pangulong Duterte, nasa kanila pa. Siyempre, di ba? 2022, 2023, 2024, wala silang na-achieve na 1 million na pabahay. At ang sabi pa po nila mga kababayan, itatapon o tinatapon kayo. Coming dito sa Nganga Bells niya, na itatapon kayo. Ganon kayong mga milyon-milyong Pilipino, itatapon lang po kayo. Tama ba na ang tingin natin sa ating mga kababayan dahil sila ay salat sa yaman o hindi pinagpala na napunta sa ganyang sitwasyon? Ay tatratuhin mo na lang na mga basura? The fact na itong mga taong ito ang tunay na basura kasi sila yung nagnanakaw ng pera ninyo. Sila ang nagnanakaw ng kaba ng bayan. Sabi ni Fermam Raga, maganda to, bataan. Mga kababayan, walang pupunta sa Las Casas de Acuzar. Exactly. Huwag nyo nang suportahan yan. I-boycott nyo yan. Wag na wag kayong yung lugar na yang ng mga Diablo. Ganon ang tingin sa inyo mga palangga. Kailangan pa ba akong tumambling para magniwala kayo? Ganon din po ang tingin sa mga men and women in uniform sa lahat ng Pilipino na pambigas nyo na lang, kawaton pa ng PNP chief, kawaton pa ni Lisa, kawaton pa nilang lahat. Sir, mga mga religious leaders, the religious parishioners, eto po ang tingin sa inyo. Tinatapon kayo. Kung kayo ba ay nagsa ganyang sitwasyon, masarap ba pakinggan na itatapon kayo? Tinatapon lang namin yan eh. You know, yung mga mahirap, itatapon ko lang yan. Let's say ko ako magsalita niyan. Itatapon ko lang yan sila dun sa mga offsites o mga bundok ng hibok-hibok. Ganon mga kababayan. Ito po ngayon ang tinatahak ninyong bangag na gobyerno. The fact na hindi nila ma-deliver yung 1 million a year
This is budol bangag administration. Nasaan yung multi-billion na budget? 2023, 2024, 5.4 billion. Magkano lang? Ang sabi niya sa interview niya, I think worth 190,000 more or less yung budget dun sa bahay na yon. Oh, do the math. Can you do, tulungan niyo ako mga palangga. 190,000 times, 140,000 times 190. Okay, 190,000 pesos times 140 units. Okay, tulungan nyo, you do the math, mga palangga. Computein natin kung magkano yan, ibabangga natin ngayon sa budget. Okay? Sa budget nila. Okay? How much? 26. Is this right? 190,000 times